Imagine waking up to a new country every single day. Amazing, right? That's exactly what happened to us on this trip. We got to visit 3 countries, including Japan, in just 1 week. And the best part is that we didn't even need a visa. Yup, visa-free for Filipinos in Japan. And I can't believe I'm saying this, but I think I just discovered a whole new way to travel. This was our very first cruise experience and I'm already dreaming about the next one. The food on board is insane, the activities are endless, and the views are absolutely breathtaking. So pack your bags, grab your passport, and get ready to wake up from one destination to the next. Welcome aboard the Star Voyager Dream Cruise. I was quietly protective of my heart to reassure that it could. Parang baliw si JC. Tumatawa na ng dahilan. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. We're back in Jopet. Bullshit till you didn't anymore. And now I stand. Guess what? Mag-a-arrive tayo ngayon sa Japan. Ayoko na mahagard ako, ate. Anywhere you want. Yeah. Good morning, guys. Let's go, guys. Immigration na tayo. We got the tickets already. Hi, babe. Yan na, nakangiti na ako. Kasi guys, yung last Hong Kong vlog natin, may nag-comment, sabi niyo parang wala siya sa mood daw. Tapos, mag-upload daw ako ng solo travel. Guys, pagod na pagod ako at hindi ako super happy pag solo travel ako kasi gusto ko kasama si JC. Ganun lang talaga yung mukha niya. Kaya ngayon, tinatry niya yung best niyang umiti kahit wala siya sa mood. Punta muna tayo sa immigration. Guys, good morning and welcome back to another adventure. We are going back to Hong Kong! I'm so happy kasi minamanifest lang namin to dun sa last video natin. Pero ngayon, mangyayari na siya ulit. Sobrang tagal nung naging pila namin sa immigration kanina. Almost 1 hour na nasa immigration kami. Samantalang ang bilis lang namin nag-backdrop. It's our first time flying with Cathay Pacific and super smooth na naging experience. Pero yun nga, natagalan kami sa immigration. Nag-aantay kami ng boarding kasi 7 a.m. Board na. 7:20. Touchdown Hong Kong. It's currently 10:30 a.m. And picture lang kami dito bago kami pumunta dun sa carousel kung saan namin i-claim yung mga bagahin namin. Welcome back! Guys, ito yung mga kasama natin sa video na to. Si JC, si Marco, si Pinoy Traveler, aking vlog. I'm Hannah from the Food Traveler. Yes, and si ate, isa sa mga OG. Si Miss Gael, the OG Pinay Solo Backpacker, guys. Panoorin nyo kami, hindi yung nagpa-vlog kami, tapos hindi nyo pinapanood, ha? Ang hirap kayo mag-edit kayo. Nanghina. Paglabas nyo, meron na dito mga money exchange, may mga food. Sa taas yung MTR kung nakikita nyo. Pero mas better kung magbabas kayo, kung mag-stay kayo dun sa TST. And so, dito na tayo sa Hong Kong Airport. Hindi na kami kukuha ng eSIM, hindi na rin kami kukuha ng Octopus card. Pero kung kailangan nyo ng Octopus card, meron dito. Pwede kayong mag-cloak, gamitin nyo yung code ko, or mag-direct na kayo dun sa mga ticketing area nila dito sa airport. Sinundo na kami ng guide kasi group pick up to papunta dun sa kung saan tayo mag-e-embark. Good morning. Nandito na kami ngayon sa shuttle bus from
Nasakay namin from Hong Kong International Airport papunta dun sa port kung saan tayo mag-check-in. Guys, don't forget na ipa-photocopy nyo in A4 size yung passport nyo. Damihan nyo na mga 3 copy na para sure. Kasi kailangan to for check-in, tsaka requirement siya pag-aayusin nila yung papers nyo papuntang Japan. Guys, you've got options. You can commute from the airport yourself or book a cruise tour that includes tour packages and airport transfers just like this. For me, mas sulit kapag may package na para sasakay na lang kayo. Guys, grabe! Naalala nyo ba to? From our first Hong Kong vlog, naalala nyo nag-picture kami dito ni JC nung hapon. Sabi namin, sobrang laki ng ship. And wow, ngayon sasakay tayo dito. Unexpected to, guys. Ito ba yung ship natin? Guys, kapag ka naman nagtitipid kayo tapos gusto nyo lang ma-experience yung Victoria Harbor, yun yung sasakyan nyo, yung color green. So, kapag sa upper deck kayo, mga $4. Pag sa lower deck, $3. Tapos, dito sa side na to, pag kaliwa nyo dyan, nandyan na yung clock tower. Ayan yung clock tower. Oh, lakad-lakad na lang kayo. Mas maganda dito pag hapon. So, syempre, nasa McDo na naman kami. Imbis na kumain ng ano. Siyempre kasi favorite namin to. Namiss ko yung alat tsaka sakit sa kidney. Nag-McDo kami, guys. Kasi namiss namin yung mga flavors ng chicken dito. Flavors talaga. Pero kakaiba yung timpla ng chicken nila dito. Tapos sobrang juicy. And also, we decided na dito na lang kami sa malapit para makapag-aura-aura pa kami. The usual boarding time is around 4 to 5 p.m. so try to book a morning flight. That way, you will have more time to chill before boarding. Be at the port at least 30 minutes to an hour early para hindi kayo maiwan ng ship. Hi! Welcome to our home dito sa cruise. So, this is the main door. Pagpasok nyo, nandito sa right side, yung ating cabinet. I'll show you what's inside. Dito sa first door, nandito yung mga life jacket. In case of emergency, we have here safe. Ito yung mga kalat namin. Slippers. Tapos, may area kayo kung saan kayo pwede mag-store ng mga gamit nyo. Sa second door, nandito naman yung mga hangers and more storage. And yung last door is another storage, tas nandyan yung ating room. And may full-size na mirror. And then, on this side, is the toilet. Uunahin na natin to kasi alam ko curious kayo kung ano yung tsura ng toilet. Ito siya. Toilet and bath. We have here the sink and mirror. Meron silang provided na basic toiletries. Meron sila dyang hand soap, body wash, pero walang bidet. Don't worry guys, magdala na lang kayo ng collapsible na tabo or ng bote kasi malapit lang naman yung sink. Makakapaghugas pa din kayo. And yes, meron silang mga towels. And then, dito yung ating vanity area. Maliit lang siya, pero functional. On this corner, we have telephone. And ito na yung kabuuan ng ating room. Yung bed natin is 2 single bed na pinagdikit. But I think this is still spacious for JC and I. Tapos dito, nagiging bed din to. This is a sofa bed. So, maluwag siya, as you can see. So, kung nasisikapan kayo sa kama niya, mag-extend na lang kayo ng bed. We have here a table. Tapos, nandito yung ating mga coffee, tea, TV. We have here kettle. We have the free water right here as well. And then, dito sa ilalim is the mini fridge. So, I suggest, magdala pa rin kayo ng mga tumblers nyo para mag-refill na lang kayo ng water. And, my favorite part is the balcony.
Hindi ko na muna kayo dadalin dyan pag umaandar na lang tayo. And also, pinapalamig kasi namin yung room. Masyadong mainit dito guys sa Hong Kong kung saan tayo nag-embark. So yes, that's the room tour. Guys, tingnan niyo yung yung shape ng cultural center. Ganyan pala yung kabuuan niya. There is the clock tower. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Grabe, sobrang ganda as in. Thank you so much. And not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. Every night, there are world-class performances on the cruise, and honestly, this is one of my favorite perks of the trip. I'm a big fan of theater shows and I just love seeing so much talent, but tickets are usually expensive. Here on the Star Dream Voyager cruise, you can enjoy these shows for free every night. Good morning, beautiful people. This is our first full day and we are sailing at the high seas. It's a perfect time to explore different parts of the ship and see what's around. Later today, we'll be attending a party. I'm so excited for that. Guys, good morning! Good morning. It's our first full day here in Star Voyager Dream Cruise. And nagpe-prepare lang ako because magbe-breakfast na kami ni JC. Magbe-breakfast na kami ni JC, nakaayos na siya. And ako, mag-blower lang ako saglit ng buhok. Actually guys, meron akong dalang blower. But, convenient na to sa akin kasi hindi na siya mag-take up ng space dun sa extensions namin. So, kung hindi kayo makapagdala ng blower, meron sila. Breakfast na kami ni JC. It depends on the package na i-avail nyo. Pero usually, meron na yung kasamang mga dining credits doon sa kanilang mga buffet breakfast, sa dinner. Pero, marami rin sila ditong restaurants na pwede kayong mag-a la carte. Tapos, yun yung mga exclusive. But yes, today dun tayo sa free buffet. Sa Lido. Let's go. Sir? There are 14 restaurants and bars on board, but only 3 are included in the cruise fare. Our favorite was Lido. It has more Asian options and yes, unlimited Nespresso coffee. It's one of the biggest restaurants on the ship, so it can get pretty busy. If you have a preferred seat, I'd recommend making a reservation, but don't worry, walk-ins are welcome too. Marco, kasama natin mag-breakfast. Si JC. After breakfast, we wandered around and found ourselves here on the upper deck. Just look at that pool. There are so many activities and amenities to enjoy, but for now, let me show you the other cabins. Welcome to Palace Suite cabin category of Star Voyager. Dito pa lang sa area na to, may mga free water, kettle, dito na din yan. Meron kayong coffee, tea, tapos meron kayong telephone right here. Ito yung first bed. Parang na-convert lang siya yung sofa niya. So, pwede niyo siyang ipatupi para meron kayong lounge area. Super spacious.
And here, meron kayong mini bar. Sa side na to, meron kayong pwedeng i-avail ng mga snacks dyan, chocolates, nuts. Tapos, dito yung fridge. May mga drinks din. Ito yung view nyo. Another bed. Pero this one is, I think, double bed. Mas spacious yung area na to. Tapos, meron din kayong balcony. Connecting lang naman sila, pero compared dun sa room na pinagstayan natin, mas malaki itong option na ito. Mirror. For your OOTDs. Pero ang totoo niyan, cabinet talaga siya. Closet siya. Andyan yung mga kailangan nyo. And para sa mga girlies, bawal kayong magdala ng mga plancha ng clothes. Steamer, not allowed siya dito for our safety na din. Ito, another storage. Yan, so kung magpapasteam daw kayo ng mga clothes nyo, meron naman sila ditong services na ino-offer for that. And then here, meron na silang blow dryer. Tapos, dala na lang kayo ng adapter. Kasi si Hong Kong, ginagamit nila yung mga type G na adapter. So, and then ito naman yung toilet and bath. Meron silang bath, look. And then, nakahiwala yung shower. Super spacious. Meron na rin sila dyan mga toiletries, basic na toiletries. And then, ito yung kanilang toilet. So, parang kung may kasama kayong friends or family, pwede kayong maligo, pwede kayong gumamit ng toilet ng sabay kasi nakahiwalay naman siya. O, meron pa silang ganito, mouthwash. Window balcony. Gusto niyo yung naka-Dyson kayo dito? Ayan yung pangarap kong Dyson, ate. Guys, we're on to the next room. Pinapakita na sa atin kung ano yung mga other types of room para meron kayong mga choices. So, nandito tayo ngayon sa ocean view type of room. So, kapag family kayo or group kayo, pag may kasama kayong bata, counted pa din siya as one person. May discounted rate for infants and sa mga kids kasi binibilang daw talaga kada tao dahil dadaan ng immigration. So, baka may magtanong sa inyo, unlike sa other hotels, diba? Pag hindi sila mahigpit, nakakapag-sneak in tayo ng isa pang member dun sa hotel. Basta hindi makikita ng guard. Pero dito, bawat isang tao, alam nila lahat kung sino yung mag-occupy every room. And also, that's for your safety. Kasi syempre, kung may mangyayari man, at least alam nila kung sinong kulang sa inyo or may nawawala. Guys, welcome to Ocean View. Stateroom accessible. Kung may kasama kayong mga elderly, PWD, handicap, this is the perfect room na i-request kapag magbubook kasi tingnan nyo. Kasya yung wheelchair dyan. And also, flat yung surface. Ito yung mga lalakaran nyo and the flooring. Look at that! Super spacious, guys. Pero, very limited lang daw yung
mga ganitong type of room nila dito. So, it's very important na i-note nyo kaagad kapag magbubook kayo. Ang luwag. Ito yung CR. Sa side na yan. Free water, tea, and coffee. Here's the TV. May kettle. Andun yung fridge. Guys, look, tingnan nyo kung gaano kadaming tao yung pwede sa loob. Yeah, you can go inside. No? O, diba? Max of ilan po to? Maximum 2 actually, because it's really meant for handicap, para yung wheelchair can go around. And yung CR nila yung pinaka-importante nyo makita. Meron silang special feature para sa mga naka-wheelchair. Guys, it's currently 12:59 and ngayon pa lang kami magla-lunch. Sobrang cramming namin. Dito kami sa North Star Dining. Pero dapat talaga, dun kami sa Sofia, kaso fully booked na sila. We forgot to reserve our slot. Pero nag-accept din kasi sila ng walk-in. But better if you can reserve na din. Iba-iba yung oras kasi ng operating hours ng mga restaurant. Yung iba hanggang 12 p.m. lang, yung iba hanggang 2:30 and then they will reopen ng hapon. Yung iba, morning lang talaga sila open. If you want to filter, ibusan na nagtagyan ka mo ng 10 short drinks. That's good. Kaya bumili ka ng ganyan. Yeah. Ito si ate, Gail. I-follow niyo siya, guys. Si Solo Pinay Backpacker. Diba? Si Marco, the Pinoy Traveler. O, diba? Si Hannah, i-follow niyo yung personal account niya. And si the poor traveler. Yes, Philippines Beach List nga pala, guys. I-follow nyo din. Tapos si Traveling Moreno, i-follow nyo siya, guys, para naman makaano. Financial advice. Wow! Follow daw for mga utang. So guys, dito kami sa North Star Dining Room. Si Marco, si Miss Andrea, Hannah, and si JC, Traveling Moreno. Everyone, good afternoon. It's currently 2:30 p.m. and kakabalik lang namin ulit sa room namin. Nag-freshen up lang kami and nagpalit ng damit because our activity this afternoon is zipline. And buti na lang maganda yung weather kasi kapag hindi maganda yung weather, sarado din yung mga ganong klase ng activities. I guess yun lang yung matatry natin ngayong araw na to because mamayang hapon naman after ng zipline, atin tayo sa red carpet. Kaya guys, magdala kayo ng mga outfits kasi meron dito mga party-party, tapos sa gabi, manonood kayo ng mga theater shows. And sa zipline pala guys, kailangan naka-rubber shoes. Kasi dadaan yung zipline dun sa area ng pool. And nakita nyo naman yung pool, di ba, kagabi. And ngayon, bibidyohan na natin yung swimming pool ng morning or maliwanag pa. Bakit mo?
Baliw. Parang baliw si JC. Tumatawa nang walang dahilan. But that's it, guys. I-update ko kayo mamaya. Doon yung zipline, guys. Oh. Good afternoon, everyone! Freshen up na naman kami ni JC. Kakatapos lang namin, guys, mag-zipline. Sobrang bilis lang. And alam nyo, nakakatawa kasi mga Pilipino halos yung nakakasalamuha namin dito. Kasi sila yung mga nag-a-assist dun sa zipline. Sila din yung ibang nasa concierge. Tsaka sa restaurant. Sila talaga yung mga staff dito. And naghahanda lang kami ulit kasi mag-red carpet party tayo. Tapos dire-diretso na yun hanggang dinner. Nalaglag kayo. Guys, good morning! I'm just getting ready because we are about to dock on our first destination or first location, which is Naha, Japan. I'm so happy. Quick story lang, guys. Alam nyo ba, dapat pupunta talaga tayo sa Japan this year. Meron na kaming visa, meron na kaming plane ticket, and dun sana kami mag-celebrate ng birthday ni JC last February. But we decided not to push through. Top 2 reason pala namin is feeling namin nasasobrahan na kami sa kaka-living the life. Because alam niyo naman last year, di ba? Especially last quarter na ng 2024, nagsunod-sunod yung mga trips natin. Mga personal trips kasi yun halos. And sabi namin ni JC, baka
nasusobrahan na tayo. Noong January, di ba, nagpahabol pa tayo ng trip to Vietnam ulit. Sabi namin, ang dami na nating gastos. Alam namin na kapag nag-Japan, mas marami kaming gagastusin and mapapamahal kami. Kasi syempre, minsan lang kami dun sa destination na yun. It's our first time. So, gusto naming sulitin na. Sabi namin, kung magja-Japan tayo, yung budget natin for that, pwede na tayong makarating sa mas marami pang lugar sa Pilipinas, makapag-explore muna tayo doon, or sa other Southeast Asian country. So, sabi namin, sige, baka hindi pa ito yung right time para mag-Japan. And also, pagod na pagod din kasi kami from sunod-sunod na travel that time. So, baka hindi namin ma-enjoy kasi exhausted kami from travel. Gusto namin yung maging first Japan trip namin is memorable. And guess what? Mag-a-arrive tayo ngayon sa Japan. Sabi namin, okay lang yan. Malay mo, kapag nakapag-Japan na tayo, sponsored pa, or papapuntahin tayo doon para mag-vlog, mga ganyan. And right now, I can't believe that this is happening. Although, mabilis lang tayo and hindi tayo dun sa mga top locations. But girl, I'm so thankful and grateful na makakarating na tayo, makakatungtong na tayo sa Japan. And guys, hindi tayo nag-secure ng visa. May visa na kami ni JC pero na-expired na yon kasi 3 months lang yung binigay sa amin. Single entry lang. And dahil sa Star Dream Cruises, makakarating tayo sa Okinawa, Japan. Sabi nila yun daw yung Hawaii version ng Japan. Doon tayo mag-explore sa Naha. And I just really want to thank you guys. Kasi kung hindi nga kayo nanonood sa amin, hindi kayo nagsusupport, naiyak ko. Hindi tayo mai-invite sa mga ganito. Ayoko na. Naiiyak na ako. Pero thank you so much. Sobrang dami naming mga naging trips this year and also last year. And naging possible din kasi nanonood kayo tsaka naniniwala kayo dun sa mga pinagagawa naming vlog. I'm not saying na invento lang namin yun. Pero thank you so much. Ayoko na mahagard ako, ate. Tama na, naiyak na ako. Thank you. Update ko kayo. Mag-breakfast pa kami. Bye! Guys, malapit na. Medyo natatanaw na natin kung saan tayo pupunta. Good morning everyone! Dito na kami ngayon sa North Star Dining. Masasabi ko lang, yung pinagkaiba nila is the vibe. Pero yung mga selection ng food, parehas buffet, si Lido and also si North Star Dining. But mas marami yung option kay Lido. And also about sa coffee, pwede kayo mag-order ng coffee dito like latte or other type of coffee, cappuccino. Pero may extra charge dito. Kay Lido, meron silang coffee machine. So, parang pwede na kayo mamili ng coffee nyo doon. Mas marami yung selection. But what I like about North Star Dining is that mas konti yung tao dito kasi smaller yung capacity ng restaurant. So, hindi magulo. Medyo overwhelming kasi yung sa Lido dahil sobrang laki niya. But, when it comes to food, mas okay kay Lido, mas madami. Update. It's currently 11:58 a.m. And dito na kami ngayon sa Zodiac Theater kasi dito yung briefing bago tayo bumaba dun sa Naha. So, prepare lang yung mga requirements. May ibibigay sa inyo na paper for Japan. Yung A4 passport na copy. Kailangan dala nyo yan. Tsaka yung cabin card nyo, key card. Some of you might ask how it's visa-free for us Filipinos to enter Japan on this trip. It's actually because we are part of the excursion. The cruise handles a special entry permit for everyone on board, so we don't need to apply for a separate tourist visa. They will take care of everything for us, just provide the requirements I've mentioned earlier and enjoy the tour. Good afternoon guys! Finally natapos na tayo sa mga process. Nakalabas na tayo ngayon ng immigration
station dito sa may Naha Port. And kumuha lang ako ng tourist map. Pwede kayo manghingi dito. And also, ipapakita ko lang sa inyo. Meron dito mga cash exchange na machine. Also, meron din silang ATM. And then, here we have parang tourist area. Pwede kayo manghingi dyan ng map. And ayan. Yung sa amin guys, since we are here for a familiarization tour, customize yung itinerary natin today. Pero kung kayo mag-a-avail kayo ng mga regular cruise din, meron kayong option kung gusto nyo mag-DIY lang or mag-a-avail kayo ng tour with or without English-speaking tour guide. Yung iba daw, bumababa lang sila and then nag-shopping. Kasi meron silang mga shopping areas daw dito sa Naha. Pero tayo magtutour tayo para masulit natin yung araw na to. Ibibigay naman sa inyo guys yung announcement kung anong oras kayo dapat umakyat dun sa ship. And yun lang. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. Okay, now here is the cost price and Bullshit till you didn't anymore. Ang ganda naman. I stand here calling at your door. Oh, now on the I night, on stand the here day, calling all at your the door. Yeah, restaurant, maybe a cruise, take your house. yeah, Famous daw to. and now we're singing. 46 million people. Guys, pwede kayong mag-stop dito. Then, you can put your photo at the back of the car. Ito yung prices. Alam kong itatanong nyo yan. First up in Naha, Shurijo or the Shuri Castle. Castles are always a must visit when you're in Japan, so of course we had to check this one out. Shurijo used to be the royal palace of the Ryukyu Kingdom, and it's filled with so much history and Okinawan culture. The view from up here is amazing. Seriously, sobrang ganda. It's still under reconstruction though, so we didn't get to see the whole castle just yet, but it's definitely worth the visit. Guys, you actually have the option to DIY your own tours during excursion. You can book through Klook or other travel apps. I also have codes so you guys can save more money. But if you want things to be more convenient, it's usually better to add a tour package directly from the cruise. Stardream Cruises also offers their own shore excursion packages, so you might want to check those out too. There is so much to see and do here in Naha, and it really depends on how you want to spend your time, whether it's exploring the historical sites, the Kokusai Dori streets, shopping, or just relaxing. It's really up to you. Guys, tapos na kami mag-explore dito sa Shuri Castle. Unfortunately, hindi pa tapos yung restoration. Baka next year daw, okay na. And, konti lang yung nakita namin dito. Merong souvenir shop sa loob. And, picture-picture lang kami dun sa ibang areas ng castle. Hey guys! Kulang pa kami ng 3. Hinahanap pa namin sila, Miss Nicole. Ito po yung madrasta. Ay, yung boss namin. Boss namin ito. Dito yung financier. Welcome to Shuri Castle. Ito alam namin settings. First destination pa lang to guys. Napakalamig dito. Sobrang lamig. Hindi ako na-inform. O, manginginig ka daw pag dito kasi. Manginginig ka sa init. Makikinig ka pala sa ano, na-palpitate ka na pala sa init. Hindi sa ka pinag-palpitate sa init. Be vibes. Country. Hi! After 40 minutes of travel from the palace, dito na kami ngayon sa isa namang monument.
I think this is the Shinto shrine. And sa sobrang lawak ng lugar na to, ang daming magagandang puno. Tapos madami naman din shades. Pero guys, ang init. Grabe. Our next stop was the Peace Memorial Park. It was built to remember the Battle of Okinawa and to honor everyone who lost their lives during the war. The place also serves as a reminder of how important peace is for all of us. It was super hot during our visit in early September since it's still summer season in Japan, but the park itself was really peaceful and quiet. There's even a spot where you can see a beautiful view of the ocean, and standing there just makes you reflect and think for a bit. Visiting a place like this changes our perspective. We learn a bit of history, but we also feel thankful for the peace we have today. Grabe, sobrang init. Third stop, the Himayuri Monument. This site was built to honor the Himayuri students, a group of high school girls and their teachers who served as nurses during the Battle of Okinawa. Sadly, many of them lost their lives during the war, and this monument stands as tribute to their courage and sacrifice. The area feels really calm and peaceful, even though it carries such a heavy history. There's also a small museum where you can learn more about what happened and hear the real stories of the students. Videos are not allowed inside, so we couldn't show you, but honestly, it felt really heavy being there. It's heartbreaking to think about what they went through at such a young age. I took a moment to just pray for all the souls who were affected, and I'm really grateful that we live in a time where we don't have to experience that kind of pain. After a day of exploring all the historical sites, we headed to the main street in Naha. Everyone, welcome to Kokusai Dori. They say Okinawa is the Hawaii of Japan, and this is definitely where I felt it. The place is super lively, full of shops, restaurants, fashionable people, street stalls, everything. It's the perfect area to shop for souvenirs and all the little cute things. I only managed to get some Okinawa cookies this time, but there were so many local snacks I wanted to try. If we had more time, we would have definitely tried the yakiniku too. Honestly, I'm already manifesting a trip back here. This lively street is the perfect way to end our day before heading back to the cruise. Hi everyone! Welcome to Naha! Dito na kami sa famous streets kung saan maraming mga restaurants, may mga cafe, mga shopping centers, souvenirs. Nandito lahat sila. I'm so happy to be here. Ang ganda-ganda ng weather natin today. Sobrang init pero now, medyo nagsisunset na guys. And sobrang vibrant ng street na to. Wait lang. Touchdown! Naha in Okinawa! Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? Good evening mga sis! Kakabalik lang namin dito sa room namin. Nagpalit na ako and freshen up. Si JC nag-freshen up ngayon. Grabe! Ang bilis matapos ng Naha excursion natin. Pero ang dami naming nagawa. Sobrang nag-enjoy kami. And now, ang agenda naman namin is magdi-dinner tayo sa Red Spice. Ang menu naman natin for tonight is pasta and pizza. Kagabi kasi diba Chinese food. And then after that, of course, we will end this day with an
amazing show. Manonood tayo. And that's about today. Hi everyone, good afternoon. It's currently 3 p.m. here in Taiwan. Walang time difference in Manila and Taiwan, and we're currently on our way to our first location here in Keelung. So, binigyan na lang tayo ng copy ng A4 size ng passport, and yun lang ipinesent natin, tsaka yung keycard natin. And meron na rin kaming tour dito, kagaya sa Naha. By the way guys, huwag kayong magdadala ng vape pababa ng Taiwan kasi hindi allowed. So si JC, hindi na siya nagdala ng vape niya para hindi ma-confiscate, guys. We stopped by these rainbow-colored houses for just 10 minutes, literally to take photos. I wish we had more time to explore and maybe check out some cute cafes around. It looked like such a nice chill spot. We're finally here at Yaoyu Geopark. This is the part I've been looking forward to the most today because we skipped this the last time we were in Taiwan. Yaoyu is famous for its unique rock formations that were shaped by the wind and sea thousands of years ago. It's so amazing and I felt like we were on another planet. I also couldn't help but think how lucky we are to see this in person because natural landscapes like this can easily disappear if anything happens. Knock on wood. It was windy when we arrived and the sun wasn't too harsh anymore. It was perfect timing. Just a quick tip guys, bring some wipes because it can get really dusty, and wear comfy clothes because you're gonna definitely do a lot of walking. If you're visiting during peak season, also expect that there's a lot of people and long lines at the popular photo spots. We actually didn't go all the way to the Queen's Head side anymore because we got distracted by the mushroom-like rocks. Bus namin. Nakabook na yan with Star Voyager Cruise. Hi everyone! We are back in Jofen and this time super good na ng weather. I'm so happy kasi na-manifest natin. May car daw atin. And ngayon sobrang ganda. Golden hour guys! Para maglalakad tayo, may option kayo kung magta-taxi kayo. 4 yung kasya sa isang taxi, 200 NTD daw. Yung mga kasabay namin na nag-taxi, parang pinrebook na nung tour guide kasi medyo mahirap yata mag-book ng taxi dito. Walang Uber, walang Grab.
So, kung hindi kayo makakuha taxi, wala kayong choice kung hindi akit kayo sa hagdan. Yes! I'm so happy to be back in Jofen! The first time we came here was such a core memory for us. We visited after work in Taiwan and we only had a limited time, but of course it started raining. We couldn't explore much and it was hard to walk around because everything was wet, but this time we finally got to see the sunset and enjoy this magical place with all the lanterns lit up. However, since this is a popular spot and the best time to visit is at night for the full magical experience, we were greeted by a lot of tourists. At this point, I was getting really thirsty and tired and I was craving soda, but I didn't have any cash with me. Luckily, I found this juice stall that sold fresh grape and berry juices and they accepted cards. Girl, when the guy added a bit of lemon to the freshly squeezed grape juice, it was so refreshing. It's exactly what I was craving for. It even tasted like soda but healthier. You need to try this, I swear. Guys, this is the taro pastry. We've already tried the pineapple cake. It was so delicious and now let's try this. It's hopya. Ano ba yan? Naglalakad kami ngayon dito sa Keelong Night Market pero tumawid kami sa kabilang side. Malapit na lang to guys dun sa port. 5 minutes walk. Nandito yung mga souvenirs, may mga shopping, may malls, and night market. Meron din kayo dito pwedeng bisitahin na bridge para siyang park. For free lang guys. Hello! Hi! Hello guys! Hello! Mama, sikat na ako. Sikat na Mama, po. isa po kami sa Ongpin. Binondo. This is the new structure in Binondo. Wow! lang ako. Busin lahat. Oo. The vibe. After checking out all the food at the night market, we somehow ended up in a Japanese fast food. I think the big factor was that we all just wanted to sit down and be comfortable for a bit. The food was okay, nothing really special, and honestly, you can get the same kind of food back in the Philippines for a much more affordable price. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. Guys, good morning! We receive an announcement from the captain na hindi tayo matutuloy mag-explore. Dapat magpipengho tayo ngayon. Kaso nga lang, meron daw typhoon dun sa Penghu kung saan tayo magdadock. So, nag-iba na yung route natin. Ang magiging plan today is instead of mag-explore tayo ulit sa Penghu and Taiwan, another side of Taiwan naman yun, dadiretso na tayo mag-sail sa high seas. So, buong araw nandito na tayo sa ship na lang mag-explore, which is okay lang naman sa amin kasi hindi pa namin talaga fully na-experience yung mga amenities inside. And medyo napagod din kami mag-explore, guys. Nanginayang man kami dun sa hindi natin mapupuntahan na part ng Taiwan. But
for me, super satisfied na ako sa mga naging tour natin. Simula pa lang sa Naha in Okinawa. And then yesterday, we went back to Jofen. We were also able to visit finally the Yeolju Geopark and also the Rainbow Village. And ayun lang, kapag ka magtutour kayo or mag-cruise kayo, mag-expect kayo may mga biglaang changes na kagaya nito. Wala tayong magagawa dun kasi weather na yung kalaban natin. Mas better naman na safe tayo. Also, nag-edit lang ako guys ng reel. Magpo-post ako ng Rainbow Village. So, panoorin yan sa reels natin. Good afternoon, everyone! It's our day 5 here in the Star Voyager cruise and kakagising lang namin ni JC. Nagpalit lang ako ng t-shirt, nag-shorts at nag-rubber shoes because today, magtatry tayo ng bagong activities, yung walk the plank. Sayang kasi hindi natin na-try today yung water slide. Kasi open lang siya ng 9 a.m. to 1 p.m. Kanina, parang tinake namin yung time namin. Kumain kami ng kumain, simula breakfast hanggang lunch. Tapos, ang bagal namin kumilos, nag-take na kami ng mga photos, and then natulog kami. Kasi, dapat sa Taiwan tayo today, kaso, nagkaroon ng typhoon dun sa Penghu, and dun sa area kung saan tayo dadaan. So, para safe, nag-iba yung plano. Hindi na tayo nag-dock sa Taiwan ulit. But that's okay, kasi sobrang dami pa naming hindi nagagawa dito sa ship. And gusto rin naman namin masulit yung mga amenities. So, let's try it. Yes guys, magdala kayo ng mga ng mga outfit nyo, mga right attire. Dun sa gym kasi guys, kailangan naka-rubber shoes kayo. Also sa mga activities kagaya ng zipline and itong next activity na itatry natin, kailangan naka-t-shirt kayo kasi magsusuot ng harness. Kailangan naka-rubber shoes. Sa swimming, hindi naman kailangan na naka-two-piece, pero yung right dress code lang yun yung isuot nyo. And sa mga restaurants naman nila, wala naman silang mahigpit na dress code. Pero syempre, para masulit nyo din, makapag-take kayo ng OOTDs, wear presentable clothes. Welcome to Star Voyager! Ako si Angelo. And I'm Margie. Anthony. Thank you so much po! Enjoy! Mag-walk the plank tayo ngayon guys. Nandito tayo ngayon sa upper deck. Dito yung mga swimming pool. Merong malaking LED TV. Tapos nag-play lang sila ng mga music or movies. We're finally trying the walk the plank activity here. Make sure guys na naka-rubber shoes kayo, naka-t-shirt, naka-shorts or pants. Instant bottle. Wow! Cramping! Oh, ang humamon! Parang nakasinan. Party! Nagpa-party yung mga foreman. Party! Hi po from Philippines. Welcome to Star Voyager. Hi everyone! We are now here sa Walk the Plank. Ito na yung mga harness, kinabit na nila sir. Tapos yung mag-a-assist natin si Sir Roy. Halos mga Pilipino sila dito. Let's go! Let's try! Hala! Ikaw pala yung mag-move! Tapos pwede po po. Ang galing! Yan. Okay yan. Duyan ka. Guys, nandito na ako sa edge of the world! Mga ginagawa ko para sa inyo, tapos hindi nyo pinapanood. Grabe kayo! Subscribe na kayo sa channel. Whee! Ay, ang saya gawin nyo to.
Kamusta yung experience? Kaya nakakatakot. It's noise! Sa umpisa lang nakakatakot. Let's Pero ang go, sarap- guys. Yun ang Yeah. Let's go. Wow! Gael_Q20. After steak, seafood naman tayo guys. We have lobster and shrimp. Iba talagang atake mo talaga. Iba. Kinikilaw? Good morning everyone. It's our last day in the cruise and we're sailing back to Hong Kong already. Really had so much fun. Magpapahabol lang ako ng ibang information for you guys. For those of you na magwa-wonder if allowed yung vape, si JC nakapagdala naman ng vape pero hindi niya na ibaba yun sa Taiwan kasi bawal yung mga e-cigarettes sa Taiwan. Also for girls wondering if allowed ba magdala ng mga plancha ng buhok, ng mga blow dryer, pangkulot. Sa akin, nadala ko yung blower ko and plancha ng hair. But generally, they don't encourage you to bring all heating devices kasi kalaban nga daw ng barko ang mga fire. So, yung mga heating devices, baka hindi nila i-allow sa susunod. Pero nakapagdala naman ako. And, meron naman silang blower dito sa cabin namin, sa suite. And, di ba nag-tour kami sa mga room? Lahat yon may blow dryer. So, in case na hindi kayo makakapagdala or hindi kayo i-allow, may backup. Also, adapter. Bring adapter, guys. Kasi, yung mga saksakan dito, meron naman yung pang kagaya sa Philippines, pero isa lang yata yung ganong plug. So, kung meron kayong ka-share sa room, mahihirapan kayo. Magdala kayo ng Type G na adapter kasi naka-Hong Kong yung plug nila. Ano pa ba yung mga nakalimutan kong sabihin sa inyo? Yung mga requirements nyo, bring a copy of your passport. Dapat A4 size, at least 4 copies. Kasi pupunta kayo ng Japan, hanapan kayo ng copy. Sa Taiwan, copy ulit. Pero just in case man, alam ko they have services dito. May photocopy service sila dito sa ship. Tripod is allowed. Okay lang yung tripod. Nakapagdala kami. Yung drone, diniscourage kami to bring drone kasi sa inspection pa lang, pagsakay nyo ng ship daw, kukunin muna nila yung drone, tapos ibabalik na lang nila yan sa inyo pag pababa na kayo ng ship. So, hindi kami nakapagdala ng drone na. So far, yun lang yung naaalala ko. Baka itanong nyo kasi, yung mga maliliit na bagay na akala nyo, hindi nyo kakailanganin. Pero for sure, kakailanganin. Also, about the cash, nag-withdraw na lang kami ng money sa Japan. Pero, nung bumaba kami ng Taiwan and also sa Japan din, pwede naman kayo gumamit ng credit card. Sa Taiwan, more on cash pa din sila sa mga night market. Dito sa ship,
pwede kayong mag-credit card. Kung may dala kayong dollars, US dollars or peso, pwede nyo naman din ipapalit kasi may mga exchange centers sila dito or mga booth. Pero yung exchange rate, I'm not sure lang kung maganda yung palitan. But yes, you can also use your credit card para magbayad dito.